Hello guys, magandang tanghali mga ka-idol. Nandito nga pala ako ngayon sa bahay kung saan po meron akong friends dito at dito kami nagluluto. Guys, tingnan nyo. Ngayon nga pala is nagsasaing po ako para makakain po kami. Dahil nga po tanghali na ngayon. At syempre po kailangan ko pong makikain dito at kailangan ko pong kami magluluto dito. Explore nga po ako at madalas po ako dumadaan dito para kumain, para mapag-akyat ko po ng bundok is tapos na po akong kumain. So ngayon po dumaan ulit ako dito para mag-explore ako, pero bago ako akyat sa bundok is makikain muna ako dito. Kaya bago ako makikain, natural magsaing muna tayo. Nagsaing muna ako mga ka-idol kasi syempre dahil dumating po ako dito, yung may-ari po ng bahay is walang kanin po. So, dala po ako ng bigas dito para syempre hindi naman nakakahiya kapag makingain ako dito. At meron na rin po kong dala na ulam din para kahit ako yung magluluto o ako yung nagdala ko ng ay kung saan sinasabi ko po kanina na makikain ako. Syempre po nakakahiya naman po dahil diet nga tayo ngayon po ako ng mga ka-idol pinaganda niya po ako ng adobong paa sa manok at meron din silang yung hinatid ko pong ulam galing sa birthday po is tinirhan niya rin ako. So ito na rin yung inulam ko. So dahil nga po pala mga ka-idol wala po silang lamisa dito at dito lang po sila nagluluto. Ito po yung lamisa po nila mga ka-idol. So pagkakain po ako is dito ko lang nilalagay sa bato. Mga ka-idol wala po silang ginagamit po na lamisa. Wala po silang lamisa mga ka-idol, kaya syempre dahil naghugas na rin man ako ng kamay kahapon. Sinisipon pa ako talaga mga ka-idol, nabasa po ako sa ulan nakaraan. So hindi po, wala rin po sila palang kutsara mga ka-idol. At yung plato nga po nila is may basag-basag po. So may basag-basag po, pero hindi ko naman po inisip po na basag-basag po talaga yung plato nila kasi sa tuwing pupunta po ako dito mga ka-idol para kumain, okay naman binibigyan nila ng plato. Pero ngayon kanina nagluto po ako dito mga ka-idol, napansin ko na yung plato pala nila is basag-basag. Saka nakalimutan ko po mga ka-idol sa bigas nga pala is ayaw po nila ng humay. Ang ginatawag na masagay na Tagalog aning humay humay na siguro ni yung ganitong bigas mga ka-idol ayaw po nila kasi yung ganitong bigas ayaw po nila kasi ang gusto po nilang bigas mga ka-idol is mais. So yun yung nasanayan nilang kainin. So nagbili po ako ng ganito po 5 kilos. Dinala ko po dito. Dinala ko po dito mga ka-idol. Pero ngayon po, nakalimutan ko. Hala, mais nga pala yung kinakain nila. Pero, ayun na nga, wala na akong choice kasi nabili ko na po Pero, kumakain naman sila ng ganito. Pero parang daw po mga ka-idol hindi sila masyado nabubusog kasi sanay sila sa yung mais na ginigiling. So tara mga ka-idol ganito lang po kami magkain dito. Kasi mga ka-idol may lakad na pala ako ngayon mag-explore ako, kaya ako nagpaalam sa kanila na dadaan ako dito at dito mangingain ng tanghalian. Siyempre mga ka-idol napansin ko nakaraang araw mga ka-idol na may mga taong punta sa bahay at alam ko naman na sabi ni Abdul is gusto ako makausap ng kapatid ko kasi parang hindi ko naman sigurado din mga ka-idol ko anong pakay talaga niya. Gusto ba talaga niya na bumalik ako sa pagka-commander or pero parang sa pagkarinig ko po mga ka-idol,
nagbigay ng ano sa akin. Nagbigay ng tips sa akin. Tips, nagbigay sa akin ng ganyan. Gusto daw po ni Big Boss is bumalik ako sa pagiging commander at mamuno ulit sa samahan. Pero ako naman mga ka-idol, gusto ko rin siya makita para malaman kung totoo bang magkapatid kami. Yun lang. Wala akong plano na maki-operate sa kanya. Sa akin lang is gusto ko siya makilala bilang kapatid mga ka-idol. At niisip ko rin naman, maganda rin yung sinasabi niya na pag nasa patag ka, magastos ka talaga. Kailangan mo ng pambayad ng bahay, kailangan mo ng pambayad ng tubig, ilaw at kuryente, at kung ano-ano. At saka mga ka-idol, inisip ko rin kung anong gagawin ko kapag kaharap ko siya. Kasi hindi ko naman alam talaga mga ka-idol kung anong plano niya eh. Pero yun nga mga ka-idol, gusto na Big Boss mga ka-idol na mamuno ako sa samahan ulit at maging kanang kamay niya. Parang gusto niya yata na ako yung papalit kay Abdul. Pero yun nga mga ka-idol, hindi naman natin hawak ngayong isip ng tao. Hindi rin ako nagkumpiyansa sa kanya dahil ngayon ang purpose namin Team Warriors is mapabago yung mga tao na ganyan. Makakumbinsi sila na magbago. Pero sana hindi man ako makakumbinsi sa kanya magbago. Sana dumating yung time na maisip niya na hindi tama yung ginagawa niya, na marami siyang nasasagasaang tao tulad ng mga simpleng mga tao na namumuhay lang, nagugulay, yung mga mahihirap na tulad namin. Syempre mga ka-idol, pero sana mga ka-idol makumbinsi natin si Big Boss na magbagong buhay. Ngayon nga mga ka-idol, ngayon po mga ka-idol is mag-explore po ako dahil may nakapagsabi po sa akin kung saan sila location. Pero hindi ako magsusuot ng ganitong kasuotan mga ka-idol. Hindi ako magpapalata na isa akong vlogger or anuman. Gusto ko na isipin ng mga tao na makakita sa akin is isa lang akong nagtatanim ng gulay o kaya yung taong bundok lang talaga mga ka-idol na nagpapalay lang. Gusto ko ganyan ang isipin nila para hindi nila ako mahalata. Total hindi naman ako kilala pa sa ibang mga kasamahan nila Abdul. Kaya sa akin mga ka-idol ngayon, kailangan ko magpanggap na nangunguha ako ng gulay at ilalako sa bayan. Ay yung patag. Kasi para hindi nila ako nang mapansin na ako to. Mamaya po mga ka-idol makikita nyo kung saan ako dadaan. May shortcutan po dito papunta doon sa lugar kung saan po tinuturo sa akin. Pero yun nga lang po mga ka-idol, madadaanan natin ang dating bahay ni Dante. Yung dating bahay ni Dante madadaanan natin po. Pero sana wala naman ang mga tao na nagbabantay na doon. At sana yung lugar na yun is safe na. Pero ngayon mga ka-idol, hindi ko kasama yung buong team dahil ngayon sa ngayon nagpaplano ngayon ang buong team sa ma-rescue ang pamilya ni Kuya Dax. Yun talaga ang priority ng buong team ngayon. At ako naman dahil naintindihan naman nila ako is nagpaalam ako na maayos sa kanila na haharapin ko muna yung kapatid ko. Susubukan ko munang kausapin siya nang hindi nakaharap sa camera. Pupunta ako dun mga ka-idol pero hindi ko kailangan mag-video. Ayaw kong mag-video dahil gusto ko personal siya makausap at gusto ko kami lang dalawa na hindi malalaman ng ibang tao kung ano mga bagay na napag-uusapan namin. Ayaw ko na i-public pa yung
ano man na mapag-usapan namin. Katulad po sa pag-uusap namin ni Abdul ng mga nakaraan mga ka-idol tungkol sa kanya. Nakita niyo naman po mga ka-idol na wala akong update about sa kapag-uusap namin ni Abdul kasi gusto ko mga ka-idol kung ano man yung mga bagay na malalaman ko tungkol sa kapatid ko is gusto ko mga ka-idol is sa akin na lang. Ayaw ko nang ibahagi pa sa inyo kasi hindi ko naman alam kung nasa good yun, nasa good mga sasabihin o mga pangit ang sasabihin. May mga bagay na bawal sa YouTube na hindi dapat pag-usapan or hindi namin dapat i-open. So ngayon mga ka-idol magpa-vlog pa rin ako mga ka-idol. Ipapakita ko pa rin sa inyo kung saan ako pupunta. Ibibideo ko pa rin yung paligid. Pero kapag makita ko na po siya, makikita ko na po siya sa aming pag-uusap mga ka-idol, ayaw ko na mag-video. Gusto ko na private na lang tulad sa napag-usapan namin ni Abdul na hindi ko na ibabahagi ng ako ko sa kanya na kung ano man mapag-usapan namin is wala akong sasabihin sa akin channel. Wala akong pagkikwentuhan. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Ganun mga ka-idol kaya man po na nangingain ako dito. Pero yun na nga po mga ka-idol kunti lang naman ang kinain ko. Kunti lang naman po. May request po nila mga ka-idol na hindi ko sila ipakita. So okay lang mga ka-idol. Ang importante is pinakain nila ako. Kahit nandito lang ako sa labas ng bahay, ang importante is pinakain nila ako. Hindi naman kailangan na pinapapasok naman ako mga ka-idol sa bahay nila. Pero ayun nga, nahiya lang ako mga ka-idol kasi nangingain na nga ako. Tapos gusto ko pa nakaayos ang pwesto. Hindi na mga ka-idol wala naman sinabing ganun. Kundi welcome naman ako sa bahay nila. Kumbaga, ako lang nahiya magpasok sa bahay nila. Mas komportable akong kumain dito sa labas. At sabi nga niya is, kapag kumain ako, dito ako sa may bato. Kasi sa tuwing kumakain daw sila dito sa labas is, ito yung ginagamit nilang lamesa, yung maliit. So, tara mga ka-idol, kain tayo. Birthday na ako nga nakaraan mga ka-idol. Siyempre, birthday ako sa aking best friend na si Miss Jeannie Payat Vlogs. Hello sis, thank you so much talaga sis sa pinapa-sharon mo ako. Kala ko talaga ang Sharon is nasa TV lang. Thank you talaga sis. Thank you so much sa pag-invite po sa akin. Sa pag-invite sa akin sa birthday ko kahit tulad ng sinabi ko sa inyo sis, tulad ng sinabi ko sa iyo sis, alam ko wala man akong regalo na maibigay sa iyo. Wala man akong regalo na maibibigay sa iyo, pero promise ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo yung time ko sa birthday mo. Kaya talaga hindi ako nagdalawang isip na pumunta. Kahit hindi pa ako i-invite, pupunta talaga ako. Hindi, joke lang sis, seryoso talaga. Sobrang thank you so much talaga sis sa pag-invite sa akin. At sobrang enjoy kasi kasama natin syempre si Jackie at si Isang. Syempre ang mga kaibigan natin na matagal na natin hindi rin nakakasama. So sobrang saya talaga. At hindi na ako masyado nag-message sa'yo ng mataas kasi alam mo naman na maiiyak ako. Dahil hindi ako nag-message na hindi ako maiiyak. So, thank you talaga sis sa mga bukog na naman to. Baka merong pa dyan. Hindi, joke lang sis. Thank you so much sa mga pasyaro na binigay mo. Dahil syempre binigay ko sa isang kaibigan ko. Kung sino yung sa driver na gisakyan ko kahapon, binigay ko sa kanya yung isa. At alam mo na kung sino siya. Hindi ko naman pwedeng sabihin dahil bawal siyang sabihin. So, binigay ko kay kuya kagabi. Kay kuya Coolers. Binigay ko kay kuya ang isa. Dahil alam mo naman na
sumama lang ako sa kanya kahapon. Ay, dalawa naman ang pinasharon mo sa akin. Hindi ko naman kayang ubusin lahat, kaya nga binigay ko dito. At ako lang din palang kakain sa binigay ko. Ano naman, sobrang thank you sis sa pa-birthday at sa palitson. At syempre, alam ko na naging busy ka kahapon. Wala ka masyadong time sa imo, sa ano. Pero sobrang enjoy pa rin. Sobrang happy kasi kasama ang buong team sa birthday mo. Sobrang saya. At syempre, nakasama din natin ulit si Isang. At syempre, ngayong October 27 is birthday ni Isang. So, happy birthday din sa'yo sis. Sa'yo Isang, salamat kasi kahit papano, kahit saglit lang tayong magkasama is para talaga tayong talagang magkapatid kapag nakikita. Para talaga tayong tatlong magkakapatid kapag nakikita, parehas mga baliw. Hindi lang team mananap ngayon, baliw na. So sobrang thank you talaga. Happy birthday sa iyo Isang adventure. Sana more birthdays para sa inyong dalawa ni Sis Ginny. At good health lang. At syempre, manatili lang tayong maging mabait sa lahat. So yun na nga guys, tapos na nga akong kumain ng kanin. At syempre, dahil diet nga ako, iupo muna ako dito. Hindi to pinapaupuan dito kasi walang sahig sa ilalim. Walang sahig sa ilalim. Walang tukod sa ilalim. So, dahil guys, diet tayo ngayon. So, hindi tayo masyado kumain ng kanin. Pero tingnan mo naman yung ulam. Ha? So, hindi tayo masyado kumain ng kanin. At binigyan din ako ng isang... Hindi ako masyado kumakain ito. Pero dahil binigay niya sa akin. At syempre, respetar na rin sa tao na nagbigay. Ang tawag doon yung... Hindi ko alam kung anong tawag doon. Ay, nakalimutan ko ba? Respetar. Respeto sa taong nagbigay sa'yo. Kumbaga, respeto sa taong nag-alok sa'yong kumain. Kahit busog ka, kailangan mong kumain para ma-appreciate din niya na nagbigay ka ng respeto sa pagkain na inaalok niya. So ngayon, kahit hindi ako kumakain ito guys, dahil naibahan nga ako sa lasa nito. Siyempre para sa lahat is paborito nila to dahil nasasarapan sila. Pero hindi naman talaga parehas ang panlasa mga ka-idol. Meron din talaga iba na ayaw. Ako, gusto ko yung lasa niya pero naibahan ako sa amoy niya. Parang kahit sinisipon ako, hindi ko masyado naamoy pero naaamoy ko pa rin talaga siya. Pero dahil nga binigay sa akin to at na magandang loob siya na ibigay sa akin to, tinirhan talaga niya ako. Pero tinirhan talaga niya ako nito kaya para sa kanya kakainin ko talaga to para bilang respeto sa kanya na nag-effort para bigyan ako nito. Pero yun na nga mga ka-idol, tulad nga na sinabi ko po, paborito to ng lahat. Pero hindi ko siya paborito, pero syempre kakainin ko dahil binigay sa akin. At syempre gano'n naman talaga mga ka-idol, bilang respect sa taong nagbigay, katanggapin natin. Kung ayaw, di ibigay natin sa iba para yung taong nagbigay sa atin ay hindi mapahiya. So ganun lang mga ka-idol. Ganun ang ginagawa ko kapag may mga bagay na binibigay sa akin tapos ayaw ko, tulad ng may nagbigay sa akin na ipilit talagang ibigay pero ayaw ko dahil hindi naman ako kumakain nun. Ang ginagawa ko talaga mga ka-idol at tinatanggap ko talaga yan para wala siyang masabi. Ayoko naman nasabihin niya na ay ganito pala yan siya, maarte pala yan siya, hindi kumakain ng ganito, hindi kumakain ng ganyan. Tinatanggap ko mga ka-idol para hindi mapahiya yung isang taong nagbigay. Tapos ginagawa ko, hindi ko tinatapon kundi binibigay ko rin sa kapwa na mga tao, kunyari kapitbahay. Kapitbahay, binibigay ko rin sa mga kapitbahay para sila yung magkain, para hindi masayang yung pagkain na binigay sa akin. Pero ito, tulad nito,
Ay, wala man ako mapagbigyan nito, pero dahil nag-effort siyang tirahan ako at para sa akin daw talaga to, kakainin ko to mga ka-idol. So hanggang dito na lang ang video ko mga ka-idol. Siguro dahan-dahanin ko lang to sa pagkain. Hindi ko to sasayangin dahil maraming tao na gustong kumain nito, pero hindi ka agad-agad makakain dahil minsan mahal to sa ibang lugar. Pero ito dito mga ka-idol is ano lang, kukunin mo lang to sa puno. Marami to dito at hindi na masyado na nabibinta.